ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nanghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita. Ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig-60 at may tig-30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay huling Biyernes ng buwan ng Hulyo. Sa susunod na pagkikita-kita natin, unang Biyernes ng Agosto. At gaya po ng nakakasanayan natin, pag Biyernes, ay punong-puno ang loob ng simbahan, maraming tao. Pero maganda po na suriin natin ang ating mga sarili kung habang tayo po ay palaging naririto. Kasi po, minsan nabanggit ko na ito, pag sinasabi ng mga tao, uy, ang daming tao sa Quiapo. Ang daming nagdidibosyon. Ang daming deboto ng Poong Jesus Nazareno. Wow! Ang gandang pakinggan, Ang gandang marinig. Okay. Pero maganda rin tanungin, ilan ba sa mga nagpupunta ng Quiapo ang talagang deboto ng Nazareno? Yung talagang nagdidibosyon. Pag sinabi nagdidibosyon, ilan ba sa deboto ng Nazareno yung kalidad ng pagdidibosyon ay malalim? Kasi hindi naman tayo paramihan. Hindi hangad ng Diyos na paramihan lang ang bilangan. Ay, mas marami kami kaysa sa inyo dyan. Kasi ang titingnan natin, may quality ba? Yung quality ng pagdidibosyon ba ay talagang malalim o wala lang? Yung paniniwala ba natin, yung pananampalataya ba natin sa Poong Nazareno ay mas lumalalim o nandun pa rin tayo? Kasi mapaghimala ang Poong Jesus Nazareno, kaya ako nandito. So yun pa rin pala ang tingin natin. So paano mapapalalim yung kalidad ng pagdidibosyon natin? Yan yung sinasabi ngayon sa ating mga pagbasa. Ikaw ba, marunong ka na bang makinig? Paano ka na makikinig? Kasi ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo, ibinigay na ng Diyos ang biyaya. Tanggapin na ninyo. Yung gustong tumanggap, pumalakpak. Ibinigay na. Andyan. Kaya nga di ba sabi, ang salita ng Diyos ay biyaya ng Diyos para sa atin.
Di ba sabi ni Pedro, Lord, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Eh bakit pag umaalis ang mga deboto, wala pa rin buhay? May problema. Di ba? May problema. Kasi kadalasan tayo, minsan nagiging choosy tayo. Gusto lang natin pakinggan, yung gusto lang natin marinig. Pero yung mga dapat mong marinig, ayaw mo. Sinasara mo yung tenga mo. Kasi ngayon, sinasabi nga ni Kristo kung ano ang dapat mong gawin, pero nakasara ang isipan mo, nakasara ang tenga mo, kasi, Lord, gusto ko pera. Lord, gusto ko bahay. Kasi iniisip mo, yun yung magpapasaya sa'yo. Kasi yung material na bagay, sa tingin mo, yun yung source of happiness mo. Kaya nga sabi, anong uri ba ng tagapakinig ng mga tumanggap ng salita ang mga naririto? Okay, tayo lang muna. Yung mga nanonood sa Facebook Live, anong uri ng tagapakinig tayo? Wow, deboto ko ng Nazareno, Friday ngayon, punta ako sa Quiapo. Pero ang tanong lagi, may napakinggan ka ba? Pinakinggan mo ba? Minsan nga may mga sinasabi, uy, ang saya, ang ganda magsimba doon sa Quiapo. Minsan po sarap din pakinggan pag sinasabi, pag lalapit, Father, ang galing niyo po mag-homily. Pag tinanong mo naman, ano po bang naalala ninyo? Wala namang masabi. Basta magaling po. Pero walang narinig, walang tumimo, walang... At minsan yun minsan sa amin, sa mga papari, hindi kami nagsasalita para lang tumawa kayo. Patawanin kayo. Ang higit na dapat na maalala ninyo sa amin, yung salita ng Poong Jesus Nazareno. Andito na, binigay na eh. Pag-uwi, malungkot pa rin. Pag-uwi, nakipag-away pa rin. Pag-uwi, nagbunganga pa rin. So wala kang napakinggan. O kaya, hindi mo talaga pinakinggan. Sabi niyo nga sa katabi ninyo, makinig ka kasi. Iba, tulog na naman. Di ba? Tinulugan na naman ako. Di ba? Wala eh. Yan lagi yung problema natin, di ba? Bingi-bingihan. Kaya sabi, di ba, nakikita sa isang deboto, sa totoong nagdidebosyon, nakikita talaga yung bunga kung siya ay marunong makinig. Kasi sabi, di ba, ang marunong makinig sa salita ng Diyos at inuunawa ito, namumunga. Tig-100, tig-60, tig-30. Kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, makinig ka sa Poong Nazareno. Huwag mong pilitin ng Nazareno ang makinig sa iyo, kundi tayo ang dapat makinig sa Poong Nazareno. Sabihin nyo nga po, yung malakas, deboto ako ng Nazareno. Talaga bang deboto kayo ng Nazareno? Bakit nung narinig natin yung SONA, narinig natin, pasa na dapat ang death penalty. Bakit ang mga deboto ng Nazareno, oo nga, tama yan. Dapat talaga patayin yan mga yan. Ano ba ang sabi ng Diyos sa unang pagbasa? Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid. Ako lang dapat ang Diyos mo. Mamahinga ka sa araw ng pamamahinga. Huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba. Huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iba. Igalang mo ang iyong ama't ina. O ba tayo mo pakinggan? Sabi mo, deboto ka ng Nazareno. Okay, doon na lang tayo. Bakit sang-ayon ka sa death penalty? Diyos na nagsabi. Huwag kang papatay. Bakit ngayon? Gusto natin pumatay. Pero deboto ka ng Nazareno. Tapos hanapan dyan, justify natin, tama lang yan, Father. Tama lang yan. Kailangan mamatay sila. Kahit plunderer, kahit
adik, kahit pusher, wala isa man sa atin ang pwedeng magbigay ng batas na pwedeng pumatay. Kasi ang Diyos mismo nagsasabi, huwag kang papatay. Siyempre, pag nagkasala, kailangan panagutan. May parusa dyan. Pero hindi yung pagpatay, kasi wala sa atin yung pagpatay. Tingnan niyo yung itsura ng mga katabi ninyo. Naku, no. Hindi na naman tayo nakikinig kasi nga, ang pinakikinggan natin, yung gusto natin pakinggan. Pero deboto ka ng Nazareno, di ba? O mahiya ka naman doon. Yan nga, ang deboto ng Nazareno. Tingnan mo, si Kristo, biktima yan ng death penalty. Kaya nga inaalis niya eh. Kasi isa siya sa biktima. Hindi siya sang-ayon. Isa siya sa biktima ng death penalty. Tapos, pektosan ko kayo eh. Debo-deboto. Tapos, pag tinanong mo, mga deboto, mga naglilingkod, sa sang-ayon, ay nakakadismaya din eh, no? Binibigyan mo ng formation, tuturuan mo, pero wala. Mahalingat ka lang, ma-offeran ka lang, masabihan ka lang ng mga sikat na tao. So nga, sige, boto tayo dyan. Binigyan na ng pagkakataon na wag iboto yung mga nangungulimbat, ibinoto pa rin. Tapos gusto natin ngayon, patayin yung mga mandarambong. Ano ba? Ano inuupo nyo dyan? Tayo na. Kasi kailangan manindigan, kanino ka pa talaga? Sa Diyos o sa tao? Gising. Ano naman kayo? Wala na naman. Di ba? Ginugulo natin ang buhay natin. Dasal tayo ng dasal sa poong nasa. Sana, Lord, umayos ang buhay namin. Sana guminhawa. Sana magka-peace of mind na. Sana maging panatag na. Sinabi na sa unang pagbasa, ito yung mga dapat nating gawin. Ngayon, sinasabi ni Kristo, anong uri ba ng tagapakinig ang mga naririto? Ang bilis-bilis sumuko. Ang bilis-bilis ma-impluwensyahan. Hindi naman ako galit, no? Para lang marinig. Kasi baka yung iba tulog na, no? Nagbibingi-bingi na naman, Tingnan niyo po, no? Kasi siyempre mas mahalaga na masunod natin yung batas ng Diyos. Kasi diyan tayo mamumunga. Ngayon, tingnan po natin, ha? Ngayon, sabi natin, pinagdiriwang natin, ginugunita natin itong lolo at lola ni Jesus, nanay at tatay ni Maria. Kamusta ba yung mga matatanda dito? Mga lolo at lola. Minsan nagagalit kayo sa mga apo ninyo kasi ayaw makinig sa inyo. Ang tanong, mga lolo at lola, marunong pa ba kayong makinig? Hindi ko alam, ano ba yung mga dala-dala ninyo? Bakit ang dami ninyong hinagpis sa buhay? Hindi ko alam kung anong naranasan ninyo nung kayo ay mga bata pa na para ngayon, mga lolo't lola na, magsimangot kayo at hinay-hinay. Pag-isipan ninyo, bakit hindi na lumalapit sa inyo ang mga bata ngayon? Kasi inaasahan natin, mga lolo't lola, source of wisdom dapat kayo. Pinagkukuhaan kayo dapat ng karunungan. Lumalapit dapat sila sa inyo para magpagabay. Hindi kayo tumanda para mag-express ng authority. Lolo, ako, matanda na ako, sundin niyo ako. Ang tanong, mayroon bang karunungan? Magtaka kayo pag walang lumalapit sa inyo para magpa-advise. Kasi minsan, no? Mga lolo at lola, ingat po sa pakikipag-usap sa mga kabataan. Huwag na huwag kayong magmumura o huwag na huwag nyo silang mumurahin kasi lalayuan talaga kayo niyan. Hoy, gising, lolo at lola. Di ba? Pagalitan ninyo apo ninyo, paluin ninyo apo ninyo. Pwede niyong sermonan,
ng hindi minumura. Kaya ngayon sabi nyo, di ba? Ibang-iba na mga kabataan ngayon, minumura kami. Ibang-iba na rin kasi ang mga lolat ngayon, palamura na. Kanino ba narinig? Hindi dapat ganon ang mga deboto ng Nazareno. Lola't lola, huwag masyadong simangot, ha? Huwag magsimangot. Hoy. Minsan, di ba? Hirap nakausap, no? Yung kausap mo, bigla kang tinulugan. Pero yan kasi yung problema natin, no? Sa dinami-dami at sa high-tech na pamamaraan ng pag-communicate, tenga, may problema sa atin. Yung pakikinig. Maraming relasyon na ang nasira dahil lamang hindi naramdaman na may nakikinig at marunong makinig. Hindi giginhawa ang buhay natin kung hindi tayo matututong makinig sa poong Jesus Nazareno. Ang mga nakikinig, umasa ka, magbubunga ka, may tiga-6 na po, tig-100, tig-30 biyaya ang ating pong matatamo. Amen?